Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Monday po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan at aking mga viewers dito sa aking channel. Magandang morning po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasi it's almost 12. Ayan, 10 to 12 na po mga kasari. So mag-share muna tayo kasi meron na po ako naalala na isang commenter natin nagme-message siya sa akin at sinasabi niya, paano po ba raw ako nakapag-ipon? Or in short, paano daw ako magtabi ng aking kita dito sa aking sari-sari store. So, yun ang magiging topic natin for today mga kasari. At mega love shoutout po sa ating viewers na nagbibigay sa akin ng idea kung ano ang magiging topic ko sa inyo for today's video mga kasari. At happy Monday po pala. Ayan, so for today mga kasari, paano ba tayo mag-ipon bilang sari-sari store owner? Kung baguhan ka lang po sa isang tindahan, may sasuggest ko or may re-recommend ko sa iyo mga kasari, huwag ka munang mag-ipon. Ayan, di ba? Kasi po, ang ating tindahan ay kauumpisa pa lang. And syempre, marami pa tayong mga bagay-bagay, mga product na dapat pa nating idagdag sa ating tindahan. Kasi po, kauumpisa lang, syempre marami pang mga kulang yan. Hindi ka pa talaga dapat mag-ipon mga kasari. Hindi ka pa otorisadong mag-ipon sa iyong tindahan, sa iyong kinikita araw-araw, weekly or monthly. Hindi ka pa talaga dapat mag-ipon kung ikaw ay baguhan pa lamang sa iyong sari-sari store. Kasi instead na iipunin mo yun mga kasari, if I were you, idagdag mo na lang muna sa iyong tindahan sa mga produktong wala ka pang stocks, di ba? Kasi kapag baguhan ka pa lang at intention mo na mag-iipon, para sa akin, opinion ko po mga kasari, hindi mo na mag-ipon, ibili muna ng mga panindang pandagdag para yun ay kikita pa. Kasi kung iipunin mo, dyan lang sa wallet mo or ilalagay mo sa alkansiya, kung magkano yung inipon mo, ganun pa rin yung amount. Samantalang kung ibili mo ng mga product, dagdag paninda sa iyong tindahan, kikita pa ito. 'Di ba? Mag-grow pa ang savings na sana gagawin mo. Instead na isi-save mo, ibibili mo ng mga paninda, mag-grow pa ito. Mag-multiply pa, dadami pa. So, ang tanong, kailan ho ba talaga dapat tayo mag-savings? Ayan, di ba? Napakagandang topic. O idea, tips mga kasari. Kapag ang inyong tindahan ay puno na ng paninda, talagang lahat ng mga hinahanap ni customer ay nandito na, nakalagay na lahat sa mga estante mo, kompleto ka na ng paninda, wala ka nang, sa tingin mo, wala ka nang dapat bilhin, at ang pera mo sa wallet mo ay talagang umaapaw na, that will be the time na magsisave ka na, mga kasari. Look for another investment sa labas. Pwede ka nang maghanap ng ibang mga investment dyan, pero i-check mo syempre ng mabuti kung yan ba ay legit o hindi. Diba? So, ang pag-i-invest sa kanan natin, next natin yan na topic. So, for today muna, focus muna tayo kung paano ba mag-ipon. Ayan, ito na. Kung matagal ka na sa tindahan mo, marami ka na mga stocks, wala ka nang bibilhin, talagang marami ka na, as in, kompleto ka na, at kita mo enough na talaga ang stocks mo sa tindahan mo, so pwede ka nang mag-save by the next month. Diba? By the next month, ayun. So, at the end of the month, syempre, dahil matagal ka na sa tindahan, parang calculated mo na kung magkano ang kinikita mo araw-araw. Alam mo na, kumbaga, meron ka ng basihan kung magkano ang iyong income, ang iyong sales, di ba? Yung sales mo araw-araw, alam mo na kung magkano. Tapos, syempre dahil alam mo na rin kung paano i-calculate yung kinikita mo. Dahil alam mo sa sarili mo kung ilang percent ang mga paninda mo. 'Di ba? Kung ilang percent ang pinatong mo. Let's say, ang pinatong mo sa paninda mo ay, na lang natin, 15 to 20%. So, nasa gitna tayo. Gagawin nating 15%. Yun lang muna ang base natin. So, kung bumenta ka ng 5,000, times mo yan sa 15%, meron kang 750 a day. A day. Maliit lang ang tindahan na pinag-uusapan natin mga kasari. We are not talking about wholesaler. We're just talking about retailing. Nagre-retail lang tayo. Maliit lang ang ating tindahan. Pero kompleto na. Diba? Wala ka nang dapat bilhin. Nandyan na lahat ang mga paninda sa tindahan mo. Lahat ng hinahanap ni customer, hindi ka na makapagsabing wala kang stocks. Lagi nang meron ang sagot mo kay customer. So, allowed ka na mga kasaring mag-ipon. Ayan. So, ang pag-iipon mo ay depende kung magkano ang pinapatong mo sa mga paninda mo.
So let's say, summarize lang natin lahat. 15% ang pinakaumpisang tubo mo, as in constant yan mga kasari, talagang 15 to 20 ka. 15, may 17, may 18, up to 20%. So, let's say 15, doon tayo magbe-base. So, ngayon, ang 5,000 mo na benta, meron kang kinikita na 750 pesos. And then, i-calculate mo mga kasari, i-minus mo lahat ng mga expenses mo. Let's say, ang lahat ng expenses mo for the day, nakagastos ka ng, minus ka ng 400 pesos. So, may natira na 350. Yung 400, nakabili ka ng ulam, nakabili ka na ng snacks sa family and everything. So, meron kang natira na 350 pesos. So, yun ang isi-save mo. Di ba? Yun ang isi-save mo. So, ngayon, yung 350 a day, yun, yung 350 mo, na balik kinikita mo, dahil nga wala ka na bibilihin, full pack na wallet mo, lahat-lahat, kompleto na, this will be the time na mag-start ka na mag-save. Ano yung 350 mo times mo sa, let's say, 6 days in a week ka lang pumapasok ka, kasi nagde-day off ka ng isang araw sa isang linggo. So, meron kang in a week, meron kang 2,100 pesos na masisave. And then, magkano yan sa isang buwan? Times mo sa 4 weeks in a month, meron kang 8,400 pesos. Iyon ay sa 5,000 pesos na sales mo every day. And we are just calculating 6 days in a week. Kasi isipin natin, nagpo-close ka, nagde-day off ka, so meron kang 6 days lang na working day mo sa iyong maliit na sari-sari store, and then you are selling, you have a sales of totaling to 5,000 pesos or more a day. Let's just focus on the 5,000, and then ang base natin na percent na kukunin natin magiging kita or tubo ng tindahan mo, it's only starting to 15%. And then so 15% of 5,000 is 750, and then yung lahat ng mga expenses mo sa sarili mo, sa pamilya mo, lahat nakabili ka na ng let's say ulam, snacks, paon sa anak mo, nabawasan mo yung kinikita mo na 750, meron kang 400, so ang natira ay 350 pesos. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasari, is actual ito, talagang ito ay nangyayari, no? Hindi to sasabihin mong kwenta-kwentahan lang, yung malabong speculation lang, yung kumbaga estimate lang. Hindi. Talagang ito ay actual. O, 350 pesos. O, diba? Kung gusto mo i-save mo yung 200, iwan mo yung 150, dagdag mo ulit sa tindahan mo. Pwede rin. O, diba? Ganon ang pagsisave para sa akin sa isang sari-sari store. O isang sari-sari store is talagang well full pack ka na, wala ka nang dapat bilhin, at sa tingin mo ay okay na lahat, at pwede ka nang mag-savings, mga kasari. Kaya itong vlog ko na to, magandang tip talaga ito para sa mga baguhan, at para na rin sa mga datihan o hindi pa nagsisave, hindi nila alam kung paano ang proseso. Yun ang aking estimate mga kasari, yung pananaw ko sa pagsisave ay dapat ganun. Na wala ka na talagang bibilhin, establish na lahat ang tindahan mo. Ayun, may laman na ang mga wallet mo, may pang-expenses ka na sa wallet mo kung may bibilhin sa labas or something. Ayun, tapos sobra mo na talaga ang pera mo, pwede ka na mag-save. Mas-start ka na mag-save. Pero ang may papayo ko po, kung kayo po ay baguhan lamang, hindi muna mag-save. I-roll mo muna yung magiging kita mo araw-araw para dumami ang iyong mga paninda. Di ba? So, lahat ng mga customer na lalapit sa tindahan mo, hindi ka na makapagsabi na wala pa po akong stocks niya, next time bibili po ako. Hindi ganoon. Dapat lahat ng pupunta sa tindahan ng mga customer mo, kasi nga dati matagal ka na nagtitindahan. So alam mo na kung ano yung mga hinahanap ni Tumer. O yun, di ganun. Lahat ng mga hinahanap nila, maglagay ka sa tindahan mo. Pero hindi ko sinasabing damihan mo. Yung konti-konti lang, di ba? Kung tingnan mo muna, check mo muna kung yung bang hinahanap ni customer ay hindi lang siya naghahanap, may iba pang naghahanap. The next time, dami-damihan mo na. O, di ba mga kasari? Ayan, sana may natutunan sa ating pag-share for today's video. Today po is Monday. Sana may natutunan na naman kayo mga kasari ha. Kasi lahat po ng sinishare ko dito sa aking channel, alam ko may matutunan ka talaga. May matutunan talaga kayo kung gusto nyo magkaroon ng ganitong sari-sari store. At kung gusto nyo makapag-invest kayo, makapag-ipon kayo sa inyong tindahan. Ayan, maliit man ang tindahan natin, kung marunong tayong mag-handle sa ating pera, tsak na meron kang masisave
at the end, in the future, hindi ka mahihirapan pag tayo ay tumanda na po dito sa ating maliit na business. Ayan lang po ang share ko sa inyo ngayong umaga. Today po is Monday. Happy Monday po. Happy selling po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan. And aking mga viewers, ingat po kayo lagi. And good health po kasi tayo ngayon po ay tag-init na. Maraming salamat and ingat po tayong lahat. Bye-bye!